Mga Lods, magandang araw sa inyo. So mga Lods, ngayon sasagutin ko yung tanong ng iba na ano daw ba yung niregalo ni Madam Jessica sa nanay ko. Meron din kaming simpleng regalo. So, we give to you. So mga Lods, yung iba naman nakita nila, it's a photo album na naka-hardbound, di ba? Pero mga Lods, meron din akong kopya nun. Ang ginawa ni Madam Jessica, binigyan siya na naka-hardbound. And then sa akin, naka-softbound lang. So ito yung mga Lods. So yung mga iba, sabi nila, patingin nga nung laman. So actually mga Lods, nakita nyo na rin naman yung mga ibang laman dito. And then pinagsama-sama lang ni Madam Jessica para magkaroon siya ng mas magandang parang photo album and remembrance sa akin. Kasi actually mga Lods, yun talaga yung yung isa sa mga maganda nung mga 90s era na wala pang ganong social media. Na talaga may mga photo album talaga. Nakalagay yung sa sala ng mga may sala kasi wala kami sala dati, di ba? And then papakita niyo sa mga bisita niyo, ito pala kami nung bata, ganto ganyan. So kaya mga Lods, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures. So ito yung harapan, okay? So ang gagawin ko, ilalagay ko na lang yung picture dito sa gilid para makita niyo yung kung ano yung nilalaman nito. So ito sa harapan mga Lods, mayroong 8 picture dito. And then pinapakita, medyo chronological order siya magmula sa left, sa taas, and then magmula sa left, papunta sa kanan, sa baba. Okay? So, syempre mga Lods, yung unang-unang picture na makikita nyo rito is yung picture ko nung bata ako. So, itong nasa pinaka-left, yung sa nanay ko, tatay ko, and then ako. And then kung mapapansin nyo, may mga parang puti-puti siya sa mismong picture. Kasi mga puti-puti na yan, mga talsik ng mga pintura yan, habang ginagawa yung bahay namin sa Tondo. Yan. So, kahit doon sa may original na picture nito, makikita nyo may mga puti-puti pa rin. So, ito nasa babang maliit. Ito yung mga pinsan ko. And then ako yung nasa gitna. Hindi ko akalain na ako yung nasa gitna. Ito parang ako yung bida, no? So, mga Lods, ito yung nasa pinakakanan dito na merong yakap na bata. Ayan si Ate Yongju. And then yung nasa pinakakaliwa naman na parang may yellow. Ayan yung ate ni Ate Yongju na nagbabantay sa amin. Kasi medyo mas may edad na siya. Yan yung parang, hindi naman nagtatampo ba? Pero sabi niya, bakit daw si Ate Yongju lang daw hinanap ko? Sabi ko, kilala pa rin kita. Actually, silang dalawa nga yung kabisado ko pangalan eh. Ate Yongju and Ate Yonseri. Okay? So, no wonder kasi yung nanay nila is yun yung kaibigan niya, no? Ng nanay ko. At yun din yung sumamang pumunta dito sa Pilipinas. So, ito malaking picture na to. Ito yung 100 days. And then marami akong golds. Actually, yan tradition yan. So, yung mga golds na yan, wala na yan. Naibenta na yan. Pinambili daw ng mga damit ko na mga kailangan. So, the next page. Ito makikita niyo si Ate Yongju tsaka ako. Yan, lagi na kami magkasama. Siguro siyempre magkabarkada yung magulang namin, kaya ganyan. At anong klaseng sapatos to? Wala ba kayong pambiling sapatos? Ano to, lagayan ng coins sa sa mga bangko to, 'di ba? Yung pagka Ano pa klaseng damitan to? Kulit parang pangduwende yung sapatos. Kasi ito mga Lods, itong maliit na picture na to sa may taas. 100 days din to actually. Yung kamay na yan, hindi ko alam kung sa tatay ko ba o sa tito ko eh. And then merong party dyan because of me, pero hindi ko gano'ng maalala yan. Pero meron akong glimpse na parang alam mo yung nagiinuman sila, kumakanta sila. Tapos habang nagpipiano tatay ko. So, ang tatay ko parang entertainer na rin pati sa bahay. O, tugtog ka naman, tutugtog siya, kakanta siya. So, ito, naalala ko to mga Lods. Ito mga kaibigan niya na to, ang kasama niya sa mga gimikan. So, wala siyang mapag-iwanan sa akin neto. Kaya sinama rin niya ako. Alam ko, gumimik kami niyan eh. And then, ito nasa kanan, yung medyo kulot-kulot. Naano ko yung buhok niyan. Alam mo yung sukulay na parang bilog. Naipit ko sa gimikan mismo. Nahinto sila sa kakasayaw no. Alam mo, inayos yung Mas nanay ko, talagang dun mismo sa gimikan, pinapalo ako. Kaya, yan yung nasa kanan na yan. So, nakalimutan ko na kung saan railroad to. Pero, naalala ko yan parang, yung mga isa sa mga huling mga pictures namin na magkasama kami ng nanay ko. Actually, ito Lods, si Ate Yongju din to. Itong sumunod na page. Pagkatapos, ako yung nasa gitna. Ayan, kamukha ko si Tortor dito. And then yan, mother ko. Hindi ko alam kung saan to actually. And medyo hindi ko maalala yan. Pero ito, okay, yung magkasama kami ni Ate Yongju, nakasumbrero kami parehas. And then sa baba, ayan, magkaakbay siya sa akin. Yan, naalala ko yan kahit papano. Parang nag-excursion kami mga pamilya sa isang lugar. Parang ganun. And then meron din mga ibang pamilya dyan, alam ko eh. Hindi ko alam kung anong event yan. Tapos, the next page, etong nasa kaliwa, graduation ng kinder.
Actually, mga lods, sa mga Korean novela, siguro nakikita niyo yung mga ganitong klase, mga ano ba tawag ito, mga toga ng mga kinder. So, kada may nakakita niyan, uy, parang nakita ko sa TV, ganyan din yung toga nila, yan. So, yan yung pang kinder. So, ito nasa kanan, mga lods, grade 6 ako neto. Oo, grade 6 ako neto. Dahil sa mga kaklase ko, mga grade 6 ko naging kaklase yan eh. Sa MH Zone Elementary School. So, etong nasa kaliwa, hindi ko maalala to. Pero sa Korea yan. Etong nasa kanan, yun yung picture namin grade 1. Ang teacher ko pa niya, si Ma'am Soliman. Etong nasa baba, parang nasa Lotte World yata kami niyan eh. Ito yung kamukha ko naman si Winter. Tapos, eto mga los, ito yung graduation picture namin nung kinder. So, etong nasa kanan na to, yung lalaki na yan, yun yung ano namin, school driver namin. Hindi ko alam kung kaano-ano niya tong mga teacher namin yan. Yan teacher namin na yan, nakangiti yan. Pero very strict yan. Alam niyo, pinapag-aralan namin dyan, paano magsulat, okay, spelling. May box-box ang notebook namin eh, pati mga papel namin eh. And then, pagka nagkamali ka sa score, math, spelling, writing, okay, tsaka pagbasa lang. Yun lang ang talagang ginagawa namin. Pagka 1 to 10, may quiz kami everyday. Pagka nakakuha ka ng 7, automatic hindi ka maglalaro sa playroom. Luluhod ka. Pagka 6 lang yung nakuha mo, luluhod ka na nakataas yung dalawang kamay mo. Pagka 5 lang, luluhod ka, nakataas yung dalawang kamay mo, meron kang libro sa ulo. Pera biro, parang legal yan dati Dati sa pagkakalam ko parang legal yan dati. Hindi ko lang alam ngayon. Pero ganun talaga. And then until such time, inis na ako na lagi akong hindi nakakasama sa laro. Hindi yung about sa tuhod eh. Yung pagload, hindi about dun eh. Hindi about sa nakataas yung kamay mo eh. Kasi makakasanayan mo na rin yun eh. Pero yung the mere fact na hindi ka nakakasama sa paglalaro, yun yung pinaka nakakainis. Tapos ito sa kanan, yan, sa bahay nila kuya to sa Parañaque, sa dating kinakasama niya. So ito yung tatay ko. Si kuya na sa taas eh. Yung t-shirt ni kuya na yan, para na sa akin pa yan. Para na sa akin pa yan. Pakita ko nga sa inyo one time. So ito, wala to. Ayoko na ganun pag-usapan to. Parang portfolio lang yan. Hindi naman natuloy yan. Okay. So itong sa kanan na to mga lods, ito naman yung graduate ako ng PCCR, Philippine College of Criminology. And then itong trophy sa baba, ayun yung mythical 5 ako nung sa UCLA. Yan. So, yun yung nag-varsity ako. So, itong PCCR na to, actually mga lods, pinatibay ako nito eh. Nagpapasalamat ako dyan kasi sa binigay nila yung scholarship sa akin through basketball, nakapagtapos ako ng pag-aaral. So, kaya, nagkaroon din ng trabaho. So, ito mga lods, ito yung mga some moments na nakapaglaro ako ng semi-pro dito sa may Pilipinas. Yan, Manila Stars. So, ito yung mga picture ko doon. Konti lang naman playing time natin dyan. Pero yun lang, masaya na nakatungtong tayo dyan. And then, ito na nga mga lods, sa gitnang part, ito yung nagpunta na ng Korea. Actually, the second day na nandun kami, ito na kagad biglaan na talaga. So, ito yung staff nila, napakadami actually. And then, yung babae dito, yung babaeng host, actually sikat yun na singer. So, most probably, meron siyang kanta niya na narinig niyo na. And then, yung host naman na lalaki dito, yung umiyak doon sa likod ng nanay ko, yung sa Metulay, doktor naman yun. Again, sabi ko nga sa inyo, ang show na to is nang gagamot ng likod, lower back ng mga nanay. Kasi yun yung isa sa nagiging problema ng mga Korean na nanay. Asian pala. Actually, pati mga Chinese, pati mga Japanese yung lower back. So, ang ginagawa niya, yung Mother's Spring Day na yan, naghahanap sila na may problema sa lower back and then tutulungan nila ng libre. Yung sa akin, special edition to, na naghanap ng family member. So, ang nanay ko rito actually, pa-recover pa lang sa sakit. Kaya yung mga sinasabi ng iba na parang bumata daw yung itsura ng nanay ko. Kaya palang unang bungad sa akin ng nanay ko dyan, nang hindi ko pa nagano naintindihan, na parang tumanda daw siya kasi very conscious siya sa itsura niya dahil alam niya medyo tumanda siya dahil nagkasakit siya. Parang slow COVID ba tawag dun? Basta nagka-COVID siya na matagal yung recovery. So ito, grabe to. Hindi ko masabi yung feeling ko rito. Tapos ang ganda ng scenery, ang ganda ng panahon niyan. Grabe. Ang galing ng ginawa ng Korea dito. One take. Actually, hindi naman sila nagpapatake. Take two, wala eh. Natural lahat. Akala nung iba, may mga ibang foreigners na sabi parang scripted daw. Hindi. Walang script talaga dyan. Bahala kayo.
At wala silang pakialam sa dami ng camera nila. Okay, yun. So, most probably, makukuha na nila lahat. At nasa tulay ito, so walang ibang makakapag-video para ma-post. Ultimo yung video ng misis ko, hindi nyo nga makita na malayo, di ba? Kung mapapanood nyo yung Finding Mom ko sa TikTok ko dati, tsaka sa YouTube ko. So, ito mga lods, yung pauwi na kami. So, ito yung producer, yung nasa kanan, ito naka-green. And then, yung nasa kaliwa, isa yun sa mga staff. So, mayroon silang hawak ng eco bag. Kaya ko sinasabi yung eco bag na yun. Alam nyo ba mga lods, ang eco bag sa nila, parang plastic lang na tinatapon pagkatapos nilang gamitin. Ganun yung na-realize. Ganun yung na-observe namin. Hindi ko lang alam kung ganun talaga sila. So, as a Pilipino, hindi lang yan ha. Meron kami nauwing mga, mga eco bag na napakaganda. Parang walang bayad yung eco bag eh. Ewan ko, hindi ko maalala, parang ganun ha. Ang ganda hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin pang grocery. Alam niyo naman, di ba, may bayad ng eco bag dito tsaka plastic, di ba? Kasi iniiwasan natin yung plastic. Minsan pamalengke. Ang tibay yun, ginagamit pa rin namin. So, eto, yung first breakfast na magkasama kami ng nanay ko. Actually, the second day around na to eh, na magkasama kami. Kasi eto yung nagpunta kami ng yan, namasyal kami Little Prince. So, eto yung picture namin ni Oma, nakasama si Ate Yongju bago umalis yan. Sabi ni Ate Yongju, hindi na raw siya papayag na aalis ako nang hindi siya makapagpaalam na maayos. So, ito yung mga friends ng nanay ko bago ako makita. So, ito yung mga naging connection para mahanap ako. So, ito naman mga lods, yung naglalakad kami. And then, meron siya nakitang parang papicturan, di ba? Sabi niya, picture, gumaganon siya. Alam mo yun, may ginawa akong clips yan. Actually, may video rin yan eh. Yung gusto niya makipag-picture sa akin, sa family. Ang ganda ng kuha nito, mga lods, grabe. Sobrang nakakatuwa. Yan o, family, diba? Kita niyo yung mga anak kong ngiting-ngiti talaga eh. And then yan yung nanay ko. So, ayan nga, medyo parang payat pa siya dyan. Na parang nag-recover pa lang sa sakit. And then, eto mga lods, yung pumunta na yung nanay ko sa Pilipinas. So, pinakita ko sa kanya, yung Luneta Park. So, one of the representation ng Pilipinas. And then, sa kanan naman, yan, si Ate Yongju pa rin. Nanay ko, tsaka ako. Diyan, makikita mo na yung resemblance namin, di ba? So, ito nasa baba, hindi to Last Supper, ah. So, si Win Kulot pala to nasa gitna. Si Brother Win Kulot, napakabait niyan. So, yung katabi naman namin, si Ma'am Vanessa Sun, yung may-ari ng White Sun Beach, tsaka ng Bonita Restaurant na kinakainan namin dyan. Grabe, mga hinanda nilang pagkain sa amin na seafoods, gustong-gusto ng nanay ko. At kung makikita niyo yung nanay ko dyan, yung ngiti niya, di ba? Mas mabata na yung itsura, mas may laman na yung pisngi niya kasi nakaka-recover na siya. And then, nasa pinakakanan, ayan yung nanay ni Ate Yongju, 74 years old, pero parang bata pa. Napakalakas. And one thing na sinasabi nila is, healthy sila kumain compare sa atin, ang mga Koreans. Yun ang sinasabi. So, mga lods, eto, yan, yung sunset. Okay? Wala na ba? Ito yung sunset na sinasabi ko na maganda pa rin tingnan kahit na mamaalam na yung araw, di ba? Which is, alam kong ganun yung mangyayari during the time na magkasama kami ng nanay ko. Pero merong iiwan magandang alaala. So, actually, ito, lods, itong pinakadulong picture na to, ito yung parang ni-recreate namin yung picture namin nila Ate Yongju na magkakasama kami. Asan ba yun? Sa bandang harapan yun, tingnan natin. So, ayan. Parang ni-recreate lang namin. Actually, nag-recreate din ng, ko niyan eh, ang misis ko niyan, tsaka yung dalawang anak ko. Kasi nga si Ate Yongju, nakikita kong parang yung anak ko babae. Tapos yung anak ko lalaki, parang ako. Parang ganun kami dyan. So, ni-recreate lang namin. So, mga lods, ito yung photo album na tinitingnan-tingnan ng nanay ko and also dinala niya sa lola ko, sa puntod ng lola ko. Although, hindi naman siguro nakikita ng lola ko. Siyempre, wala na yung lola ko. Pero minabuti pa rin niya na pakita kasi nga, bago mamaya pa ang lola ko, hinahanap niya, tinatanong niya sa mother ko, kung umuwi na daw ba ako. So, siguro kinuwento niya na, at sinasabi niya na naging basketball player siya, naging uniform personnel siya, nagsiservisyo siya, and then lumaki naman daw ako ng maayos. So, mga lord, sana na-enjoy nyo tong regalo, muting regalo ni Madam Jessica Soo sa nanay ko, na meron din akong copy. Okay lang mga lods ha. Thank you! 어머, 감사합니다.